evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. No, ayan na nga po, no. Dahil po dyan sa nangyayaring ganyan, naging advance po ang plano nila. Accomplishment, kumbaga. Hindi na po ito plano. Kumbaga, isinasagawa na nila noong pang nakaraang taon. Ito po, grabe po. Sinasabi po nila na hindi raw sila makikipag-cooperate sa ICC, na hindi raw, wala raw jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Dahil gumagana naman daw po. Yan ang pangako nila na hindi nila susuportahan ang ICC at hindi sila makipag-participate diyan sa ICC. Sa nangyari sa kasinungalingan at mga hindi dapat mangyari. Kaya heto po, bago po ang lahat, I welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya ito pong hearing na to sa Senado, na part 2 ng hearing sa Senado tungkol sa pag-aresto kay dating President Roa Duterte. Ngayon po, mapapanood po natin. Kaya lang po, dito sa hearing na to ay hindi po maten lahat ng mga executive na tao ni mga secretary na tao ni PBBM. Lahat po sila ay hindi umaten. Pero dito na-discuss na lang ni Senador Amy Marcos ang mga nabulaklat na mga ginawa nila noong nakarang taon. Kaya eto po, tuloy po natin ang bidyong ito. Ang liwaliwanag, nung DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, May 8 ang kanyang mga press release, at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. Yun. Ginagawa na nila. Pero umaga sa plano ginagawa na talaga nila. Ang pagkaplano sa pag-aresto kay Tatay Digong. Marami pong mangyayari at marami pang nangyari nung nakarang taon. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Eto. Dapat hindi na-allowed yan na pumasok ang dayuhan. Kung makapasok man, hindi dapat nakikipag-participate ang mga gobyerno, ang ating gobyerno. Dahil nga, sinabi nila na hindi sila makikipag-participate dyan sa ICC. Matagal na po alam plano ng gobyerno ito. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok. Now, ang dami nilang pinapasok na taga-ICC. Anong gagawin? Kukunin lang yung mga documents, gano'n? Waring din natin nalalaman. Ngunit, yun. ng ating Bureau of Immigration, Tama. Hindi po natin nalalaman, hindi natin alam na isinasagawa na pala ang hindi pwedeng mangyari dapat noon pa. Ilang ICC
mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang 2022 pagpaplano to. pa. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating. Kumbaga, bakit pagpaplano? Talagang accomplished na. Kumbaga, action na ang ginagawa nila. Noong nakarang taon pa, talagang patago lang talaga ang ginagawa nila. Dahil ayaw na ayaw nilang malaman ng taong bayan. Yan po, ganyan po ang sinasabing traitor. Na si Amir John Kasam, dumating October 20. At yung investigador, dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng tatlo parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, Naku, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira klaro hindi raw. natin sa sigurado Talagang klaro ang talaga. binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi Oh, rin yan. sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So, Pero ugong-ugong na yan na talagang meron na raw ICC na nakapasok dito. Talagang yung nanatili pa ho sa mga hotel. Yun lang ang talagang ugong noon. Pero siyempre, hindi alam ng taong bayan, kaya hindi siya pumutok. Talagang tinago po. maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala, may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. No, yan ba ang hindi nakikipag-participate sa ICC? Tingnan nyo, mga document, pinagbibigay nila sa ICC. Mga documented na papers, yan po, pinagbibigay nila sa ICC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka O yan bakit pa, yung bank account records na kami mismo dito sa nakakapagtaka. Senado, di makuha-kuha, naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017, lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag. O, di ba? Mukhang hindi lang maraming tao ang nakipagtulungan dito sa ICC. Di ba? Yan nga sa hearing, sa part 1 sa hearing nabulgar kung sino-sino yung mga nagtiyaga, kumbaga umaksyon para ma-aresto si dating Pangulong Roa Duterte. Sa simula't simula pa lang, mukhang yung action na ginawa ni Torre, may nag-utos talaga. naman nito. Wag na tayong magbulahan. Tapos,
Itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, Eto nga no, talagang mabigat na paratang itong ginawa ni Senador Amy Marcos. Ngayon, wala namang hindi makapagpaliwanag yung mga resource person dahil hindi sila pumunta dyan. Hindi sila umaten. Pero, sabi, ah, papadalhan sila ng sa PWINA. Yun, para makatin sila. Pero dyan sa hearing na yan, hindi ngayon sila makapagpaliwanag. Puro pagbubulgar na lang ang ginawa na ni Senator Amy Marcos. Siguro, nag-init na ang ulo ni Senador Amy Marcos at yan na ang ginawa niya. Talagang binulgar niya na ang dapat ibulgar. yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon, ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang na katibayan para sa warrant of arrest. Even if you were to assume that there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity, why were these not detected by our intelligence officers? I find it very hard to believe. Malaki po ang Bakit? budget sa intelligence. Tignan po Oo. natin ang NSC. Sana nandito si Secretary Anyo. Limpak-limpak na salapi ang ginagastos ng Pilipinas sa OP, NSC. Naku, sayang po yung pera natin. Ang laki ng nagastos sa intelligence. Pero hindi na-detect. Walang silbi, kumbaga, ang nangyari. DND, AFP, ang Philippine Oh. Army may hiwalay, Air Force may hiwalay, Navy General Headquarters. Lahat ito hindi nila nalaman. Parang naman mahirap intindihin. Yung pera ng bayan, hindi natin na-detect. Sayang ang pasahod sa inyo. Bakit hindi na-detect? Totoo ba na right in front of their faces, hindi naman nila nakita lahat ito. Mahirap talaga paniwalaan. At eto Talagang pa, mahirap. meron na din tayong case build-up na narinig. At andito tayo, yung case build-up ng DOJ. Kanina, nag-umpisa tayo doon sa briefer. Mayo pa lang yon. Pagkatapos ng briefer, nagkaroon ng maliwanag November 4, Department Order ng DOJ na nagtatatag ng task force to investigate, create a case build-up, and file the appropriate criminal charges. So, klaro na yon. And sana, andito yung DOJ para sabihin kung yung task force nga ba, in-interview sina Senator Laila de Lima noon, Attorney Colmenares, and Commissioner Palpalato. Yan lang ang gusto natin malaman. As a matter of fact, may nakita tayong bago. March 6 nitong taon na to, may memo ng accomplishment report nitong case build-up na to na humihingi ng additional 90 days. Kasi ang sabi nila, hindi pa daw sapat, hindi pa daw klaro, hindi maliwanag. Humihingi si... Ito lang po, no? Para sa akin, nakarang taon ay ongoing na po pala. Yung plano nila na isasagawa na, kumbaga, being accomplished, kumbaga yan. Nagkakaroon na po ng action. Isa-isa na pong pinaggagawa ang plano. Pero sa plano dapat noon pa, plano na siguro yan noong pang January. Pero ginagawa na nila netong May. Nung umpisa ng nakaraang buwan, 90 days pa sana. So, sana yung DOJ, i-confirm nila, there already was a legal team. In fact, there is an allegation na pati private legal team, magbabayad sila.
para mag-draft ng complaint for murder against those responsible for the death of 3 nationals in the Davao prison. Kung may case build-up, may draft of the complaint, why did we still have to cooperate with ICC and Interpol? I wanted to verify kung totoo nga na yung DOJ pinagtatanggol yung ICC jurisdiction in the cases before the Supreme Court. It appears that the DOJ is arguing there is no investigation or prosecution in the relevant EJK cases. But in fact, sila mismo may task force, meron ng report, Mm. may hinihingi na ng mga private lawyer, meron na ring Quadcom sa Kongreso, meron Ayan nga, ano? Ang hirap paniwalaan na ang investigation ay hindi pa nangyayari. Samantalang full force na ang Quadcom. Marami na silang ginawang investigation dyan sa Kongreso. Bakit pasisinungalingan pa na hindi raw naiimbestigahan? Tambak-tambak na po ang pinagagawa nilang investigation dyan. Nangyayari na po sa Quadcom, sa Kongreso. Senate Blue Ribbon Committee. O Ano ba meron, naman ito? eto no, meron pa sa Senate, Blue Ribbon. May investigation na rin. Tambak na rin talaga, pero nagpasinungalingan pa rin na hindi raw nangyayari na walang investigation. Mismo si Solicitor General talagang umatras na sa pagtatanggol ng posisyon na yan kasi ang sabi nga niya talaga namang meron ng case build-up mismo sa ilalim natin sa building na ito sa DOJ. Kaya hindi po katanggap-tanggap. At any point, kung ang ating mga kasamahan may dadagdag, pakisabi na lang po. Pero eto pa, narinig natin na merong Oplan pursuit. Pakita na lang na inaamin at pinagmamalaki ni General Torre. Sabi niya, hindi ito spur of the moment. Huwag kayong maniwalang spur of the moment dahil matagal ko nang pinaplano ang Operation Pursuit. Ayan. Yan naman Sige. pala, Pwede isa natin pa yan sa ipakita. ebidensya. Yung video na yan, Buksan lang po yung volume. grabe po, no? Buksan lang Isa natin pa yan yung sa mga volume. ebidensya na pangahawakan ng Senado. Dito po, mapapatunayan pa rin natin na totoo nga ang sinasabi ni Senador Amy Marcos. Lahat po yan, mabigat na paratang. Babanggayin niya Sige. ang gobyerno. Hindi Medyo nagkakaroon pa ng problema sa hearing na yan. Etong kaninang hearing lang po yan. Attorney Na nangyari. yung ating technical please, napakahina naman ng volume natin. Kaya binulgar po ni Senator Amy Marcos. Lahat po yun, documented. Paano yung kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa daig no matter what on that day. So paano po ibinabasa inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you na no matter what we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant? Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. O, di Arrest ba? him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest you planned everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal. O yan, di ba? Dapat pangawakan mo yan sinabi mo. Matagal na pala yan. Isa rin yung mga pinagsasabi ni Senador Amy Marcos sa sinasabi ni Tory ngayon dyan sa video ay iisa lang. Talagang planado na. Kumbaga, para sa akin, ginagawa na nila yon nung Mayo, di ba? Nagsasagawa na sila. Kumbaga sa plano, ginagawa, plano, ganun, ginagawa. Ito ang ebidensya. Lumabas na ang tunay na ebidensya. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Ayan, maliwanag, may Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Inutos ni General Marbil, ang Chief PNP, O, and the tama. operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at waring nakita ko bit-bit ni General Torre nung pumunta siya dito sa first hearing dahil pinagmamalaki nga niya na napakakapal nung plano niya. Ang Oplan Pursuit 80 pages. At maliwanag na ang PNO had prepared a secret plan, Oplan
pursuit to detain PRRD, including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could access the property. Sana hihingi ako ng kopya nitong 80-page plan called Operation Pursuit. At gusto ko rin sana malaman, katulad ng sambayanan, kung kailan nag-umpisa to. Dahil obviously, itong Operation Pursuit was concocted weeks, if not months before March 11. Panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero mukhang hindi naman yata totoo to. Hindi naman yung Interpol o yung diffusion notice na dumating ng March 11 ng 3 a.m. ang nag-umpisa nitong lahat. Kundi, nung nakaraang taon pa, Mayo pa lang, klaro. Yan po. Hanggang dito lamang po. Maliwanag po. Napakinggan po natin ang boses ni Senador Amy Marcos na napakatagal na pala ng plano. Na habang na pinaplano ay sinasagawa na at pinapasok pa nila rito yung ICC sa ating bansa. Yan po ang maliwanag. Talagang sa pagpaplano nila, nakalimutan nila na gumawa ng due process na tama sa batas. Yan po, nalabag po nila yung batas. Marami po sa una pa lang, ang dami na nilang nilabag na batas. Kaya hanggang dito lamang po at para sa akin, ano ba ang masasabi ng palasyo dito? Di ba? Kaya sila na mag-usap niya. Kumbaga, sila na magbabanggaan kay Senador Amy Marcos. Anong kaya magiging resulta niya sa mga pagbubulgar ni Senador Amy Marcos? Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.